kids! Welcome to Teacher Beth's Class TV. Filipino. Sa ating nakaraang aralin ay ating tinalakay ang isa sa mga uri ng pang-abay, ang pang-abay na pamaraan. Ngayon naman sa araling ito ay ating tatalakayin ang dalawang uri pa ng pang-abay, ang pang-abay na panlunan at ang pang-abay na pamanahon. Handa ka na ba? Naaalala mo pa ba ang ating aralin tungkol sa pang-abay? Ano nga ba ang pang-abay? Ang pang-abay o adverb sa Ingles ay bahagi ng pananalitang nagbibigay turing o naglalarawan sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Gaya nga ng aking sinabi, tapos na nating talakayin ang pang-abay na pamaraan. Naaalala mo pa ba kung ano ang pang-abay na pamaraan? Ang pang-abay na pamaraan o adverb of manner sa Ingles ay naglalarawan o nagsasabi tungkol sa paraan ng paggawa ng kilos ng pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na, paano ginawa ang kilos? Narito ang isang halimbawa. Mabilis na tumakbo si Sachi. Paano tumakbo si Sachi? Mabilis. Ang salitang mabilis ang siyang pang-abay na pamaraan. Sumasagot sa tanong na, paano ginawa ang kilos? Atin naman ngayong talakayin ang dalawa pang uri ng pang-abay, ang pang-abay na panlunan at ang pang-abay na pamanahon. Ano ang pang-abay na panlunan? Ang pang-abay na panlunan o adverb of place sa Ingles ay naglalarawan o nagsasabi ng lugar kung saan ginawa, ginagawa o gagawin ang kilos ng pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na, saan ginawa ang kilos? Ating suriin ang mga halimbawa. Sa aklatan siya madalas magbasa ng aklat. Saan siya madalas magbasa ng aklat? Sa aklatan. Ang aklatan ang siyang pang-abay na panlunan. Sumasagot sa tanong na, saan ginawa ang kilos? Kami ay kumain sa restaurant. Saan kami kumain? Sa restaurant. Ang restaurant ang siyang pang-abay na panlunan na sumasagot sa tanong na, saan ginawa ang kilos? Narito ang ilan pang mga halimbawa. Pumunta sa Maynila sina nanay at tatay. Saan pumunta sina nanay at tatay? Sa Maynila. Sa palengke ako bumili ng mga gulay. Saan ako bumili ng gulay? Sa palengke. Ang mag-anak ay namasyal sa Luneta. Saan namasyal ang mag-anak? Sa Luneta. Ang mga salitang Maynila, palengke at Luneta ay ang mga pang-abay na panlunan sa pangungusap. Ano naman ang pang-abay na pamanahon? Ang pang-abay na pamanahon o adverb of time sa Ingles ay naglalarawan o nagsasabi ng panahon kung kailan ginawa, ginagawa, o gagawin ang kilos ng pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na, kailan ginawa ang kilos? Ang pang-abay na pamanahon ay may tatlong uri. Ang una, pamanahong may pananda. Halimbawa, bumili ako ng bag noong nakaraang araw. Kailan ako bumili ng bag? Noong nakaraang araw.
at ito ang pang-abay na pamanahon. Ito ay may panandang noon. Ang ikalawa naman ay ang pamanahong walang pananda. Halimbawa, bumili ako ng bag kahapon. Kailan ako bumili ng bag? Kahapon. At ito ang pang-abay na pamanahon na hindi na ginamitan ng pananda. At ang ikatlong uri ay ang pamanahong nagsasaad ng dalas. Ibig sabihin ay madalas itong ginagawa. Halimbawa, bumibili ako ng bag linggo-linggo. Kailan ako bumibili ng bag? Linggo-linggo. At ito ang pang-abay na pamanahon na nagsasaad ng dalas o kilos na madalas. Narito ang ilan pang mga halimbawa. Darating ang lolo ko bukas. Kailan darating ang lolo ko? Bukas. Namamasyal kami rito kapag walang pasok. Kailan kami namamasyal rito? Kapag walang pasok. Nagbabakasyon kami sa Baguio taon-taon. Kailan kami nagbabakasyon sa Baguio? Taon-taon. Ang mga salitang bukas, kapag walang pasok, at taon-taon ay mga pang-abay na pamanahon. Muli, narito ang mga uri ng pang-abay. Pang-abay na pamaraan. Ito ay naglalarawan o nagsasabi tungkol sa paraan ng paggawa ng kilos ng pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na, paano ginawa ang kilos? Pang-abay na panlunan. Ito ay naglalarawan o nagsasabi ng lugar kung saan ginawa, ginagawa o gagawin ang kilos ng pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na, saan ginawa ang kilos? At ang pang-abay na pamanahon. Ito ay naglalarawan o nagsasabi ng panahon kung kailan ginawa, ginagawa o gagawin ang kilos ng pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na, kailan ginawa ang kilos? Tukuyin ang pang-abay na panlunan sa bawat pangungusap. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Sa tahanan natututo ang isang bata ng mabubuting asal. Ang pang-abay na panlunan ay tahanan. Sa paaralan naman na pagtitibay ng mga guro ang mga aral na ito. Ang pang-abay na panlunan ay paaralan. Marami rin mabubuting natututuhan sa simbahan. Ang pang-abay na panlunan ay simbahan. Sa aklatan ay makababasa ka ng mga kwentong nagtuturo ng kagandahang asal. Ang pang-abay na panlunan ay aklatan. Sa hapagkainan, nagkukwentuhan ang mag-anak at dito'y natututo rin ang bata. Ang pang-abay na panlunan ay hapagkainan.
Tukuyin ang pang-abay na pamanahon sa bawat pangungusap. Muli, maaari mong isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Maagang nagising ang pamilya ni Aling Rosa. Ang pang-abay na pamanahon ay maaga. Tuwing Sabado, naglilinis sila ng buong bahay. Ang pang-abay na pamanahon ay tuwing Sabado. Nag-aalmusal na sila sa ika-6 ng umaga. Ang pang-abay na pamanahon ay ika-6 ng umaga. Maya-maya pa ay abala na ang lahat sa paglilinis. Ang pang-abay na pamanahon ay maya-maya. Sa hapon, nagpahinga naman ang mag-anak. Ang pang-abay na pamanahon ay hapon. Tukuyin ang uri ng pang-abay sa bawat salitang may diin. Tukuyin kung ito ba ay pang-abay na pamaraan, panlunan o pamanahon. Maaari mo ring gawin ang pagsasanay na ito sa iyong kwaderno. Lumipat ang pamilya Santos sa Maynila. Ang salitang Maynila ay pang-abay na panlunan. Naglalakad si Lola Basyang ng dahan-dahan. Ang salitang dahan-dahan ay pang-abay na pamaraan. Ang mga bata ay naglalaro sa parke. Ang salitang parke ay pang-abay na panlunan. Ang mga mag-aaral ay sasayaw bukas. Ang salitang bukas ay pang-abay na pamanahon. Ang aso ay nagtago sa ilalim ng mesa. Ang mga salitang ilalim ng mesa ay pang-abay na panlunan. Aalis na ang mag-anak sa susunod na Sabado. Ang mga salitang sa susunod na Sabado ay pang-abay na pamanahon. Malakas sumigaw ang batang si Isko. Ang salitang malakas ay pang-abay na pamaraan.
Kadarating lang kaninang umaga ng mga bisita. Ang salitang umaga ay pang-abay na pamanahon. Si Juan ay maganang kumain ng hapunan. Ang salitang magana ay pang-abay na pamaraan. Si nanay ay nagluluto ng almusal tuwing umaga. Ang mga salitang tuwing umaga ay pang-abay na pamanahon. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.